Pag wala kang Diyos, puno ka ng inggit, puno ka ng galit. Gusto mo ibagsak mo yung mga nakakasapaw sa'yo. Galit na galit ka. Gusto mo mang-agaw ng pwesto. Yan. Pag wala kang Diyos, bakit? Kung wala pa sa yung pwesto na yun, hindi ka ba makakapaglingkod sa kapwa at sa Diyos? 5 pangunahing nagagawa ng tao sa kanyang kapwa kapag wala siyang Diyos sa buhay. Check nyo ito ha. Baka isa ka rito. 1. Nagiging mapanlinlang at manluloko. Jeremiah 17 verse 9. Kapag walang Diyos, ginagamit ng tao ang kasinungalingan para samantalahan ang kahinaan ng kanyang kapwa. Number 2. Walang awang nanghusga. Matthew 7 verses 1 to 3. Madalas ang mga taong ito ay mapanghusga sa iba. Pero bulag sila sa sarili nilang pagkukulang. Number 3, madaling gumanti at magtanim ng galit. Romans 12 verse 19. Nako, maraming matatamaan dito. Dahil kapag walang Diyos, ang natural na hilig ng tao ay maghiganti kaysa sa magpatawad. Di ba totoo? Number 4, nagiging makasarili at walang pakialam sa iba. 1 John 3 verse 17. Kapag wala kang Diyos sa buhay, ang pagtulong sa iba ay nagiging kondisyonal at minsan tuluyan ng nawawala. Number 5, nawawalan ng tunay na pag-asa kaya nagiging malupit at mapanira. Kawikaan 16 verse 27. Dahil ang taong walang Diyos ay walang pag-asa sa Diyos. Kaya ang nagiging resulta, nagiging mapait, mapanira, mapang-inggit at walang tunay na pagmamahal sa iba. Kapatid, kung walang Diyos, ang tao ay nagiging alipin ng kanyang sariling kagustuhan, mapanglinglang, mapanghusga, walang tawad, at walang tunay na pagmamahal at pag-ibig. Ngunit kung ikaw ay may Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos sa Efeso 2, verses 8 to 9, ngunit sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, may pag-asa, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang awa.